Okay. Magre-react po tayo dito sa bagong pasabog nitong si Congressman Kiko Barzaga. Ay nag-post siya sa kanyang Facebook page patungkol po dito sa picture ni Senator Ping Lacson kasama po ang mga diskaya. Okay? Sabi dito, ang caption dito ni Congressman Kiko Barzaga is, please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the diskaya. Ayan, nakakuha ito ng 1.9 reactions and 301 comments and 216 shares. So, kung matatandaan natin itong si Senator Ping Lacson, kung ano ang sinabi niya kay Senator Marcoleta, nang sinabihan niya itong si Senator Marcoleta na why are you so protective with diskayas? Diba? Yan ang sabi niya. Pero kung ano-ano yung mga sinasabi niya kay Senator Marcoleta, meron pala siyang mga ganito. Mas grabe pa nga itong ginagawa niya. Nakasmile pa itong si anong tawag dito? Senator Ping Lacson kasama yung mga diskaya. Nakaganon pa yun si yung asawa ni Curly Diskaya. Ang saya-saya nila dito. Okay? At marami pong nagre-react dito. Anong ginagawa nila dyan? Anong nasa private meeting nila? Ano yung dinidiscuss nila? Kasi po, si Senator Ping Lacson, ikaw po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay? So ngayon, ang response niya dito, heto yung response. Ipapakita natin yung response ni Senator Ping Lacson. Ayan. So, binalita ng Daily Tribune, this is 6 minutes ago. I did not receive any campaign contribution. Bakit ka defensive? Hindi naman kami nagtatanong eh. Sige. Wala kang na-receive na campaign contribution ha? Sige. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson dismissed attempts to link him to a couple involved in alleged flood control project anomalies, which is ang mga diskayas, calling a circulated photo of them from the 2025 campaign period a smear to undermine his credibility as Blue Ribbon Committee Chair. Old pictures na po ito, no? 2025 campaign. Ang tanong ngayon ng mga netizen ay, naka-receive ka ba ng campaign donor dito sa mga diskaya? Kasi ikaw yung grabe magtanong ni Senator Marcoleta eh. Sasabihin mo pa si Marcoleta, why are you so protective with the diskayas? Yun pala, nag-meeting kayo noonin ng mga diskaya. Di ba? Lacson said the meeting was brief. Kaunti lang yung meeting. Politically unrelated and arranged by a supporter. Ngayon, ang tanong, maikli nga yung meeting. Politically unrelated. Walang kinaugnayan po sa politika. Ang tanong, ano ba ang for transparency, ano yung meeting ninyo? Anong topic ninyo? 'Di ba? Kasi alam naman natin ang mga diskaya, sobrang yaman 'yan. 'Di ba? For the public to know, sabihin mo na lang, Lacson, 'di ba? Sabi pa niya dito, I did not know diskayas. Hindi mo alam pero nag-ano kayo, 'di ba? Magre-react tayo dito. Sa totoo lang, hangang-hanga na talaga ako dito kay Congressman Kiko Barzaga. Grabe mag-research itong batang ito.
laglagan akong laglagan ha. Walang takot ito. So, sinabi niya dito, please investigate the validity. So, yan ang gusto naming malaman. Ano ang meeting ninyo dito with the Diskaya? Diba? Kanino kayang bahay ito? Yan ang tanong ngayon ng mga netizen. Diba? Kasi, ito yung masasabi ko sa iyo, Lacson. Ang karma, ang bilis. Diba? Para mo pang dinidiscredit itong mga Diskaya, dinidiscredit mo itong si Senator Marcoleta na para ipamukha sa taong bayan na si Senator Marcoleta ay may kinaugnayan dito sa mga Diskaya. Para sasabihin ng taong bayan, kaya pala na gusto ni Senator Marcoleta na makapag-apply itong mga Diskaya sa Witness Protection Program. Di ba? Na ang naiintindihan namin si Senator Marcoleta na tinutulungan lang niya ang mga Diskaya kasi mali po yung sinabi ni Remulla na hindi sila pwede makapag-apply ng WPP kasi bago raw nila ma-apply is isauli muna yung perang ninakaw nila, bla bla bla, which is mali yun. Wala yun sa batas. Yun lang po ang ipinagtanggol ni Marcoleta. Tapos ginawa nyo na ng issue. Tapos sasabihin mo, why are you so protective with the Diskaya? So ngayon, nakarma ka ngayon. Kasi yun pala lumitaw na may picture kayo ni Diskaya noong campaign. Ang tanong dito, no? Do you receive campaign donor with this couple? Actually, ang antayin natin, no, ang statements ng mga Diskaya rito. Kasi kung itong si Ping Lacson ay kung naka-receive siya ng campaign donor, malaki ang impact na naman nito. Sa totoo lang, malaki ang impact. Kasi may ikaw na si Ping Lacson na naka-receive ka ng donor. Example lang ha, if naka-receive siya, may utang na loob ka na. At kung may utang na loob ka na, syempre, di ba? Iba na yung galaw dyan. So, yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, Ping Lacson. Whether you like it or not, kung sino yung resource person na invited dyan sa Blue Ribbon Committee mo, no? If valid lahat na sila po ay mag-testify bilang witness, bilang resource person, suportahan natin lahat. Hindi yung si Bryce laman ang ating suportahan kasi si Bryce ang pinaka-credible. Yan ang statement mo, Ping Lacson, di ba? Mali yung ganyan. Kahit sino dyan, wala kayong sasantuhin. Ayan tuloy, anong sabi ng taong bayan? Dahil ba ang mga Diskaya nabanggit ang pangalang Martin Romualdez at Zaldico, kaya si Bryce ang pinaka-credible? Ito mga Diskaya hindi credible kasi si Martin at si Zaldico yung nabanggit? Si Bryce, sa tingin niyo, mas credible si Bryce kasi nabanggit yung mga senator, nabanggit si Chingoy, nabanggit si Joel Villanueva, nabanggit, meron pang isang resource person rin, nabanggit rin yung pangalang Chis Escudero. Yun na ang credible para sa inyo kasi nabanggit yung mga pangalan. Dahil sa inyo, Lacson at Soto, biglang bumaliktad po ang script Dati, ang taong bayan, nakaabang po sa script dahil mga congressman po ang gumagawa nito mga kabalustugan na ito. But nung pumalit kayo sa Blue Ribbon Committee, ikaw Lacson at itong Senate President na isa ring walang alam, no? Na
halata namang mas magaling pa sa kanya si Cheese Escudero. Artista eh. Di ba? Kung sa artista ka lang compared ni Cheese Escudero. Di ba? Wala ka talagang alam. Mag-ano ka na lang, noon time show ka na lang, magaling ka doon. Walang question about that. Hindi ko minamaliit ang noon time show ha. What I mean is, wag na kasi magaling-galingan. Kagaya ng ibang mga ano diyan mga senador diyan Tingnan niyo yung si Rapi Tulfo. Hindi siya alam niyang hanggang news reporting lang siya. O di binabalanse lang niya ang kanyang sarili. Hindi na siya nagpagaling-galingan diyan. Ikaw, Soto, sige, dahil pinipilit ninyo, takot kasi kayo kay Martin Romualdez, tingnan nyo anong nangyari ngayon. Mga senador na ang sentro sa usapan nitong flood control. Instead na mga kongresista yung, ang gusto man ng taong bayan, hustisya. Kasi po, maraming mga congressman ngayon na involved doon sa flood control. Hindi na instead na very hype na sana yung ginawa ni Senator Marcoleta nung siya pa yung chairman sa Blue Ribbon Committee, bigla nang bumaliktad papunta na doon sa mga senador. So nakalimutan na yung mga buhaya sa sa House of Representatives. Ang dami pa diyang mga buhaya Pero si Martin Romualdez at si Zaldico, at least tuloy na. Kasi babantayan ito ng taong bayan Lacson at itong si Tito Soto, babantayan kayo ng taong bayan. Kasi kung meron kayong galaw na parang kumakampi kayo dito kay Martin Romualdez, baka sa susunod na rally, mukha na ni Lacson at mukha na ni Soto ang lalabas dyan. Yun lang ang aking comment dyan. Okay? I did not receive any campaign contribution. Hintayin namin, sabi mo yan, Lacson, hintayin lang namin ang statement ng mga Diskaya. Huwag mong lapitan si Diskaya tingnan lang natin. Kasi gusto for transparency malaman natin lahat para kung at least kung sasabihin ni Diskaya na may binigay silang campaign donor sa inyo, hindi ka pala karapat-dapat dyan sa Blue Ribbon Committee. Diba? Meron pang ipinalabas na itong si Senator Marcoleta, diniscredit nila ngayon dahil dito sa insurance company ng kanyang asawa, di ba? Di kayo uubra kung sisiraan nyo si Halatang halata naman na binabayaran nyo ang media para mag-research na gawan nyo ng research yan si Marcoleta na hindi siya credible dito sa hearing na ito. Obvious Yeah. Wala kasi silang makita na pangpatay ni Senator Marcoleta. Kasi si Senator Marcoleta is basing only sa batas ng Pilipinas. Sige, yung mga Duterte Black dyan, hanapan ng kamalian dyan. Diba? Bakit kaya lumitaw itong picture na ito? Sino kayang nagpalabas nito? Okay? So kung i-analyze mo nga, grabe yung di ba? Grabe yung speech ni wala tahimik itong si Lacson at si Soto sa speech ni Marcoleta at sa speech ni Cheese Escudero. Grabe yung privilege speech nila pero tiklop ang bibig ni Soto at ni Lacson. Alam niyo ba kung bakit? Wala silang panglaban doon Itong mga nagsasalita, mga abogado at mga bright, sila hanggang anong sinabi ni Lacson? Silence is blah blah blah. Anong sabi ni Kiko Barzaga? Totoo. Manahimik ka na lang, Lacson. Kasi
walang laman yung mga pinagsasabi nyo compared to dito ni Marcoleta na grabe yung integrity, credibility, kasi it is guided by the rules, the rule of law actually. Tapos sasabihin pa ni Martin na yung mga pinagsasabi raw ni Cheese Escudero is DDS script. DDS script? Oh. Oh, nakiramay tayo sa mga mga namamatay doon sa lindol sa Cebu. Okay? Masama po ang nangyari sa Visayas, niyanig po ng 6.9 na lindol. 6.9, 6.8. Basta marami pong namamatay. Nakikiramay po tayo. Tapos I hope naman na itong ating Pangulo ay rumisponde kaagad. Kasi nakakatawa nga yung post niya, DSWD yung pinauna nyo doon. Unahin mo yung DPWH yung inuna niya doong mag-inspeksyon para raw sa safety. Okay man yun, pero inuna mo na yung DSWD sana, kaya kailangan ng pagkain yung So, ito ba, no? Hintayin lang natin, no? Hintayin lang natin kasi itong si Cheese Escudero naman ay nagsasabi ng kung anong hinanakit niya kasi siya na yung punteriya eh. Siya na yung punteriya. Kaya itong si Martin Romualdez ngayon ay hugas kamay rin siya. Okay, so ayan, comment, mag-react po kayo dito sa ating topic ngayon. Ano yung masasabi nyo dito kay Lacson? Okay.